Good morning. So meron talagang isang time, ubus talaga. Dahil sa sugal, naubos yung sweldo ko. It's the worst day of my life. Talagang di ko makakalimutan. Yun ang pinakamasamang pakiramdam na naramdaman ko. Yung isang iglap na wala lahat ng sweldo mo. No? Maliit pa naman yun kasi nung time na yun, sa fast food pa lang ako nagtatrabaho. Pero hindi pa pamilyar sa online. Kaya lang sugal pa rin. No? So nangyari, pag uwi ko sa bahay, may nagtutong it. Nanood ako, no? Yung mga neighbors ko dito sa Quezon City dati, yung mga neighbors ko, pagdating may nagtutong it. Tapos may nananalo lagi, may nananalong malaki. Mga kaibigan ko yun, mga kakilala, ganun. Tapos natutuwa ka dahil nananalo siya. Ang dali ng pera, sabi ko, tignan mo to, sabi ko, 15,000 na napalaro na. So, nainganyo ka, no? Tapos, pinapwesto nila ako. No? Pinapwesto nila ako. Tapos, ayun, nananalo, nung una nananalo, tapos susunod, talo. Yung pala, ngayon na, habang nagkakaedad na ako, nalalaman ko na, pwede ka palang i-set up sa mga ganong sugal. No? Tong its, pusoy. Usually yung mga nanonood ka sa buwat nila, no? Pepwestuhan ka tapos mayroong mga face signals ganun. Ganun. Huwag muna, actually mas mataas yung sayo. Ganun, mga hihirit ka pa ba? Sasabihin ng tao sa likod ko. Ganun. Kasi alam na niya yung baraha ko. So alam niya na kung matatalo ako, mananalo, no? May signals sila. May signals, either hand or kakaibang lengguwahe, no? Kasi pwede ka naman magsalita. Yung pala, pwede ka nilang i-set up to fail. No? Uubusin na talaga yung pera mo kasi it's all a setup. Merong nang dadaya talaga. Hindi fair. Kahit kakilala mo pa o hindi kakilala. Ubus talaga. Umuwi talaga ako nung talagang sama pala ng feeling na ito, no? 2 weeks ako nagtrabaho tapos nawalang parang bula. Ika nga. Pero, ang maganda lang nito, natuto ako ng lesson. Noon pa yun eh, fast food pa nga lang, actually maliit pa sweldo. No? So the next day, ito, not kidding, the next day, bumalik ako dun sa pwesto na yun, nagsusugal pa rin sila. Pero syempre, nung time na yun, hindi ko pa na-formulate na may dayaan, no? May setup. As the years go by, kaya ko lang naintindihan na kung bakit ako natalo noon o ganun. Yung mga kilos ng mga tao, na dati doon siya nanonood sa kabila, no? Doon siya nanonood sa kabila. Tapos, napunta sa likod ko. Pumayag ako kasi yung ibang taong nagpe-play, batikan na, alam nila na ayaw nila ng tao sa likod nila. Lalo na yung kaibigan nung kalaban mo, no? Ayaw nila. Eh ako pumayag ako. So, ayun, nakita na signalan na talo, panalo, gano'n. So anyway, kinabukasan, bumalik ako dun. This time, hindi ako pumuesto, hindi ako umupo. Nakikitaya ako dun sa winning streak, yung streaker. Kung sino yung nananalo, pwede kang bumakas ang tawag doon bakas. Sasama ka sa taya niya, no? Eh makikita mo, after 10th place, lagi siya nananalo. Streak nga, winning streak. Tumaya ako sa kanya. Tapos, nabawi ko yung kalahati nung natalo sa akin. Nabawi ko. Walang biro. Pero nung na-hit ko na yung kalahati, nag-out na ako. Uwi na ako. Pero yun na common scenario pala, hindi ka pauwiin habang nananalo ka. Ayaw ka nilang pauwiin kasi gusto ka nilang bawian. Yung doon pala nangyayari yung mga nagkakabugbuga, Kasi kinuha mo sila ng pera, gusto nilang bawiin yun. Parang sinasabi ng ibang mga sugarol na it's their right to get back the money. No? It's their right, parang ganun. Sa yung balbal na usapan sa labas. Kaya nakakatakot talaga sa labas, no? So yung mga iba nagkakasino nga na physical casino kasi may mga gwardiya, no? Pero hindi ka pa rin pwedeng mag-winning streak sa mga casino. Let's say milyon ng napapanilon mo, patatayuin ka na lang nila basta dyan. Hindi pwedeng ma-break mo yung system nila na lagi na milyon-milyon na panalo mo tapos
Andiyan ka pa rin, paalisin ka na. Sabihin, that's enough, no? Tandaan nyo, hindi mo pwedeng itaubang bangka. You cannot win against the bank. Ika nga, lagi silang panalo. Kasi ang tinatarget nila human emotions mo, yung gusto mong, alam mo na, mga Pilipino, ito na naman, tungkol na naman to sa critical thinking. Alam mo naman yung mga Pilipino, gusto easy money, mabilis kagad, mabilisan, whatever it takes, no? So hindi mag-edukasyon, no? Hindi mag-aaral, gusto nila diskarte. Kung anong assets nila, let's say kabataan, no? Papasexy, yan ang ginagawa nila. Hindi nila intindihin yung school. Sasabihin nila school is nonsense, no? Nonsense kasi hindi kaya ng utak nila. Hindi kaya ng utak nila mag-school o hindi kaya ng talagang pamilya nila. Dahil alam mo naman dito sa Pilipinas, ang school kahit non-profit na ano yan, it's a big business. Ang yayaman ng mga may-ari na school. Kahit na madre pa yan o pare. No? Mas, pagka nga nasa madre ka, nasa pare ka, mas lalo pang mahal. Mas lalo pang untouchable, unreachable. No? So kung magtataka, no? School, gusto mo talagang kaya nga non-profit, gusto mong tumulong sa, di ba, ganyan ang sistema natin sa Pilipinas. Sabi, sige, non-profit na natin yung, non-taxable. Kasi, tutulong naman yan sa, sa edukasyon ng mga tao. Hindi nga ganun ang nangyari, naging business. Naging big business. Kahit na yung mga nilalagay nating education secretary, nakawan pa rin ang nasa isip, no? At hindi lang basta nakawan, lahat. Iba na panahon, nagbago na yung panahon. Dati pa, namumursyento lang, no? 10% sa akin dyan, SOP, 30%. Ngayon, lahatan na, as is. Talagang ghost projects na. Talagang wala naman ng nabiling mga libro, wala namang nabiling gamot, wala namang naitayong tulay o kalsada o flood control. Ghost na talaga. Iba na, parang level up na. Level up ng nakawan ng Pilipino. I would say Pilipino, alam mo kung bakit? Kasi lahat tayo may kasalanan dyan. Lahat tayo talaga. Ginusto natin yan. Mas madali tayo masway sa evil side. Evil side. Basta pera. Inggitero tayo, inggitera, no? So natin, kung ano yung meron yung kapitbahay, gusto nating higitan. Tapos kahit na anong paraan, utangin, credit card dito, credit card dyan, tapos wala palang balak magbayad, takbo ng takbo, no? Tapos hindi makapag-apply, nag-ano ba sila dyan, nag-check ba sila ng financial, kasi may tinakbuhan akong credit card. Anak ng teteng, natural, kaya nga credit investigation at saka nga investigation. Pinapa-private investigate na nga nila yung mga tao kasi NBI clearance, ano ba magagawa nun? Kung ano lang yung on record. Minsan sasabit ka pa nga sa NBI clearance kahit di mo ginawa Kapangalan mo lang sabihin, na-rape ka ba sa Bataan? Teteng. Na-rape sa Bataan. Kung na-rape ako sa Bataan, mag-a-apply ba ako ng NBI? Di nahuli niyo ako. Diba? Common sense. Critical thinking. Yung mga kaso, hindi yan mag-a-apply ng NBI. Kukuha rin yan ng mga trabaho na wala nang kailangan requirements, no? At syempre, bodyguard, o dami ko na napatay. O sige, mas maganda kang bodyguard ko kasi halang pala kaluluwa mo, kagaya ko. Ganun ang gagawin nila. Hindi sila mag-a-apply. Tapos pagdating sa NBI, police clearance, pinahihirapan pa. No? Mag-aano ka lang na baril sa bahay, magpapalisensya ka, psychological, bagsak ka sa psychological. Baksak! Tingnan mo nga yung mga law enforcement natin. Nakaposas na, napapatay pa. Tapos hihingihan yung psychological exam yung mga private, no? Kaya din no? Talagang money making scheme lang. Yun ang dahilan kung bakit maraming wala nagpapalisensya ng baril. Dahil pinapahirapan nyo yung mga nonsense. Tapos papayagan nyo yung mga may ID ng PWD. Mental disorder. Tapos papayagan nyo ng permit to carry. Tapos pinay-presentahan kayo ng PWD. Critical thinking. Nonsense. May mental disorder yung tao, bibigyan mo ng license to carry firearms? Oh my God. Critical thinking na naman. Tapos sasabihin, di, umalis ka ng bansa kung ayaw mo rito. Ngayon, sabihin ko sa inyo, umalis kayo ng bansa kung ayaw nyo rito. Dahil yung mga manok nyo, nalalaglag na isa-isa. Di ba, ibabalik ko sa inyo, ano pakiramdam? Ano pakiramdam ang sinasabi ko sa inyo ngayon na umalis kayo ng bansa?
dahil iniisa-isa kayo. Ha! Eh yung batas na gumagabay sa atin ngayon sa bansa natin, eh yung batas na nasa konstitusyon na inaprubahan natin. Kaya nga tayo demokrasya eh. Dahil dumadaan tayo sa mga ganyang batas. Ngayon, yung ginagawa yan, sinusuway lang ng iba yan dahil kala nila, eh ano pa ang pagnanakaw kung kaya kitang patayin? Diba? Kung kaya kong patayin ng pamilya mo, dukutin. Ano ba naman yung pagnanakaw? It's as easy as humihinga nga. Kagaya nga sabi ni Senator, ang pagnanakaw, pagsisinungaling, para na rin niyang paghinga ng mga kawatan. Kasi kaya na nga nilang dumukot pumatay. Diba? As easy as that. Kung ano man yan, kulto man yan ng, ng political clan o ng relihiyon, as easy as that. Pinapanindigan nila na legal yan, nagalit din ng Diyos, nagalit din ng Diyos sa mga taong ganyan. Nagalit ang Diyos pero hindi niya pinagpapatay yung mga tao. Ano sasabihin nyo, lindol, kagagawa ng Diyos, bagyo, lunod. Oh. Ay lunod, flood control. Binigyan kayo ng Diyos ng kaisipan, ninakaw nyo. Ngayon, bumaha, ang daming namatay, sisihin nyo ang Diyos. Oh. Ito lahat ay kagagawa ng Pilipino dahil wala nga silang critical thinking. Dahil sa mga troll masters nyo, ayan o, si troll master nilagay ko na sa background. Tsaka si overthinking man nasa taas, troll master. At Di Herrera Art Gallery Marikina, oy, nag-plug pa, no? Sige, for sale lahat yan. Gusto nyo tumulong. Yung sinasabi ko sa inyo, I take it as a whole, hindi ko sinasabi nagmamalinis ako, no? Tapos meron pa ako naging kaibigan na, so, ano naman, yung sabong. Sabi niya, ay, napakadali ng sabong. Lahat ng bonus niya for the entire year, 13-month pay. Kinabukasan, nagpunta sa sabungan. Ano daw, yung tawag doon? Parang big time, big night. No, tupada, talagang big time daw. Di ka pa papasukin kung wala kang 15,000. Eh may 30,000 siya. Ang sarap, sabi niya, panay sumama ka sa akin. Ang sarap magsabong. Dalawa lang ang pwede mong puntahan, panalo o talo. Isipin mo yun. Dalawa lang. Either talo o panalo. Eh kamalas niya napunta sa talo. Oh, after nung Monday lang mismo, yung tupada, ang tawag nila, tupada, big night, oh. Sunday yun. Kinabukasan nung Monday na, nangungutang na. Nangungutang na. Tapos sabi ko, pare, gusto mo pa ako isama? Oh, gusto mo pa ako isama? Nalagas din sana yung 13-month pay ko. Gusto mo pa ako isama dyan? Eh, kung tutusin, ang galing-galing mo na sana sa sabong dahil dekada ka na nagsasabong, talunan ka pa rin. Kasi dinaya kami. Siyempre natural, sabi mo dinaya kayo dahil natalo kayo eh. Pero kung nanalo kayo, hindi nyo sabihin dinaya kayo. Baka ma-forfeit pa yung panalo nyo. So yung tinatawag na critical thinking, no? Paski yung mga tao, tignan mo. Yung mga taong bungangera, chismosa, yung mga taong sinasabi niya, sumama ka dito sa amin, mabilis ang pera dito. Tapos makikita mo, namamasahe lang siya. Papunta sa mga meeting, hindi man siya makabili ng scooter. So malalaman mo na hindi totoo yun na paldo sila. Kahit di mo sabihin. Kasi sasabihin niya, magkano kinikita nyo rito? 200,000 a month. Easy. Easy 200,000 a month? Eh pwede ka nang bumili ng sasakyan na. Pwede ka nang bumili ng motor na bago. Maski hulugan. Maski sabihin na natin second hand na kotse, maganda na yun. Eh bakit ka namamasahe araw-araw, lagi kang late? Alam mo na kagad na hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Tapos lagi nagre-reklamo, wala daw pera, ganyan, wala pang masahe. So, erase mo na lahat ng sinasuggest niya sa'yo dahil hindi totoo yun. Hindi nakikita sa ano niya, sa aura ba niya o sa dating niya. No? Ngayon, kung nang problema ka sa pera, tinapahalan ka ng pera sa bunganga ng kaibigan mo, o ay, galing kaibigan ko talaga, successful to. Tahimik lang, no? Sabi niya, parang problema, oh, ay, thank you. Oh, di ba? Ang bilis. Hindi mo na kailangan mag-kwento-kwento pa. Oh, mga illegal na pinaggagawa mo, bakit tayo mong pera, di ba? Oh, ganun lang yun. Critical thinking. Observe your surroundings. Ganyan naman mula ng una ng mga tao eh. Paamoy-amoy, di ba? Alam mo kung sino yung vibration, malakas niyan. Mga nanay, malakas niyan. Di ba? Sabi niya, ayaw niya itong tao na to, hindi niya kursunado yung mga kilos.
Totoo yun eh. May evil spirit, may negative. Eh ano nangyari dito? Online gambling. Oh, wala na yung mga pogo, pero andito yung mga online gambling. Nagpapa-raffle pa ng mga cellphone na napakamahal na yung mga kabataan pinag-iisipan na ibenta yung kidney, magbenta ng dugo para lang makakuha nitong telepono na to. Oh. Tapos ngayon pamimigay ng isang casino. Sino nag-endorso? Mga artista. O mga artista, mga newscaster, mga atleta, no, mga dating laos ng artista, tapos yung mga kabataang artista nagpapasexy. Ito pa yun eh. Bakit sumisikat yung mga yan nagpapasexy kabataan na yan? Nagiging template tuloy sila ng susunod na kabataan eh. Ginagaya sila eh. Dahil paldong-paldo sila eh. Eh paano? Tignan mo. Nagpapasexy. Tinatangkilik pa natin. Nagkakaroon ng endorsement sa mga malalaking kumpanya ng damit, ng pabango, ng mga electronics, ng mga online casino. Nagkakaroon ng endorsement. Tinatangkilik natin yung followers nila dahil sa pagpapasexy. Eh sometimes hindi naman talaga sila yung gusto. Gusto lang nila yung mga oras na nagpapasexy yung tao na yun. Yun ang tinitignan ng mga tao. Tinitignan kung mag-go all the way na. Yun, tandaan nyo yun. Baka sabihin nyo yung personality nyo ang gusto. Anong meron sa personality nyo na dapat nilang sundin? Kung hindi yung mga ganyan pabigla-bigla. Ang dami ko nang kailangang influencer vlogger na yan. Pag unang tingin mo, sasabihin mo, hindi mo talaga pagkakamalang influencer dahil wala sa ano nila. Wala silang X-factor, ika nga. Walang X-factor, puro lang puro clickbait. Alam mo yon, yung puro gagawa lang talaga ng eksena. Pero pag tinignan mo, gagamit ng filter. Gagamit ng ultimate filter para magmukhang artista. Pero pag sa personal, nako, sabi ko sa'yo, doon ako nasisira pag nakikita ko yun sa internet. Iimbitahan yung mga personalidad na milyon-milyon ng followers. Pagdating sa actual, ang napakahiyain. Ibig sabihin, sa online lang talaga sila namamayagpag. Pero sa personal, wala silang masasabing maganda. Walang logic yung pinagsasabi nila. Puro kalokohan lang, dun lang sila. Tapos mahiyain. Tapos meron pa nga iba, influencer, pupunta sa event, akala mo kilalang kilala na sila. Yung para bang bawat kumpas nila yung mga tao alam mo yon, yung meron silang mga slogan na sabihin, pag hindi lilingon, iniisip nila may sasagot na kagad sa mga tao. Wala hindi sila kilala. Kilala lang sila ng sarili nilang mundo. Yun. No? So kasalanan din natin to, tinatangkilik natin itong mga online na nag-i-endorso, itong mga online gambling. Wala na nga yung pogo, andito pa to. Pinayagan pa to. No? Alam niyo, may kilala ako, may binili ako mga bakal. Yung mismong nakareserba na driver na hahakot ng bakal. Dalawa na nga lang sila, yung isa umalis na. Ang ibabayad ko sa kanila 200 pesos, 1 kilometer away lang yung bayad ko. Hindi mo maistorbo kasi nag-o-online sugal. Yung kinita nila sa maghapon na yon, sinusugal na nila. At tapos nito, meron pa ako kasama sa BPO. Break time lang namin. 15 minutes. After 15 minutes, talo na agad siya na 1.5. Dito sa mga online sugal na to. Kasi medyo gullible ng Pilipino Tsaka ang dali nilang masway ba mauto. Tsaka yung addiction ba, hindi nila maiwasan addiction. Tingnan mo dahil yan sa smartphones tsaka mga e-wallets na napakabilis nandiyan. Kaya nga hinaharang na sinado yung mga nakadikit na e-wallet na nakadikit sa gambling apps. Dapat hindi nakadikit para hindi sila madaling kasi isang click lang Ano ba yung nangyari sa mga ganyan? Yung mga aksi na yan. Sabi nila, laban mo daw itong mga tao mo. 15,000 lang isa. No? May kilala ako dyan, nagsimula siya 120,000 para bumili lang ng 3 karakter sa yung aksi. Talo lahat. Hindi na hindi na tumaas ang presyo ng aksi na yun. Talagang tuloy-tuloy ang bagsak. Kailangan talaga may government intervention. Hindi kaya ng mga Pilipino. Uto-uto mga Pilipino Kita mo nga ngayon, kung sino-sino nilalagay nila sa pwesto. Mga kengkoy. Kita mo kung ano na ng kalokohan pinagagawa. Mabango pa rin sa kanila. Talagang may na rito.
may tama na. Talagang para bang papunta na tayo rin talaga sa sobrang third world country na ewan mo. Para bang kailangan pagalingan na lang sa Pandurugas. No? Minsan nabibiro na nga lang ako eh. Sabi ko, maghahanap na lang ako, magre-ready na lang ako ng maleta eh. Kung sino ba yung may sobrang pera sa maleta dyan, bigay na lang sa akin eh. No? Parang ganun na lang eh. Dahil ayaw mo na rin pumatas eh. Hindi na rin sila patas kasi. Diba? Tignan mo yung mga sweldo sa BPO. Mga BPO, puyat-puyat, nagkakasakit, nababaliw. Tapos ang sweldo, 16,000. Imagine mo, 16,000. Bantayan nyo yung mabuti. Kaya yung mga tao sa BPO, talagang after 6 months, 1 year, nalalagas na lang. Dahil yan eh, uubusin ang katawan mo eh. Uubusin ang katawan mo sa puyat. Sipin mo, puyat ka na. No? Naka-highly monitored ka pa ng camera at saka naka-record pa yung mga pinagagawa mo. No? Kailangan mong gisingin yung sarili mo. Tapos pagka nagkamali ka, papagalitan ka. In spite na puyat ka na. No? Sweldoan ka ng barya. Tapos napakaano pa nung ano nila, yung attendance is a must. Attendance. At sumemplang ka na sa motor, pumasok ka pa rin. Kaya mo yan. Matetano ka dyan. Problema. So kita nyo yung pagkautang, financial ruin, severe addiction, kailangan yan ay gagamutin. No? Dahil nga nandyan tayo, nandyan ang sway ng mga ito yun kaya na pumasok ako rito eh. Dahil yung ibang mga nag-i-influence, hindi naman nag-ubad eh. Kapita-pitagan naman eh. May mga endorsement naman, may mga pelikula, pero hindi talaga nila maiwasan tong mga ganito. Billion-billion ang kinikita ng mga online gambling eh. Billion-billion. Tapos babayaran ka ng milyon, di mo matanggihan. Alam mo, tutusin lang, yun yung tinatawag na crossroad sa buhay nyo. Kung talagang nananampalataya kayo, o talagang matibay ang result nyo, kayong mga influencer, mga atleta, Diyos ko po, mga atleta, $1 million ang kinikita mo, pumapatol ka pa sa ganito. No? Ang dami sinisirang buhay nito. Kagaya na kinunito ko sa inyo, naaawa ka na lang. Naaawa ka na lang. Ito yung tinatawag na moral crossroad. Crossroad. Dito malalaman talaga kung anong klaseng tao ka, kung mag-yes or no ka, o yes ka na lang ng yes dahil legal. Legal eh. Di ba yan nga yung sinasabi nila eh, inaamoy-amoy nila eh. Bakit si ganito, si ganyan, senador, nag-endorso rin. Nung nabulilyaso, ay sorry, babantayan ko na lang susunod. Nung nagsimula din yung mga yan, kapita-pitagang mga media people yan, naging senador. Tingnan mo, kinain na rin sistema. Wala na silang pakialam. No? Kung ano mangyari sa Pilipino. Nagiging kanya-kanya na tayo. Yan ang problema sa demokrasya. Sobrang demokrasya. Tignan nyo. Hindi na ikakalat talaga yung yaman. Yung yaman talaga natin na nasa 1% lang ng pamilya. Tignan mo yung mga Araneta Center, Ortigas Center, no? Vistaland, ganyan. Puro may apelyidong nakatatak. No? Yung mga Chinese na may-ari ng Robinson, ganyan, mga iilan lang sila. No? Kung sino yung mga nasa Forbes, sila pa rin sila. Kasi, kontrol nila yung lahat. Nakakakuha sila ng sa mga tax loops, no? Legal pa rin. Nakakapasok sila sa Forest Reserve, legal pa rin. Using our SOP standards na gullible Filipinos, na gagawa nila ng batas na pwedeng pumasok dito sa Forest Reserve ang mga kunwari turbines, ganyan. It's all a ploy, no? It's all a ploy, parang ka naglalaro ng chess. So, hindi ka pwedeng pumasok dyan. Kaya lang, may project ako na makakatulong ko, no? Doon sa ating rule against environment friendly power, electricity, like wind turbines, no? So, pag wind turbines, sabi, dito yung highest point eh. Yun nga lang, Forest Reserve. Sige, payagan natin yan, the highest point. Papasok, ang gagawin nila, gagawa nila ng kalsada, gagawa nila ng housing, lalagyan ng building. Sasabihin nila, part ng generation ng turbine yun.
Hindi lang basta yung LEC nakatayo dyan. LEC yung ano lang yung pangkuha lang ng wind power yun. Meron pa yung electric processing plant. So isipin mo, hindi na reserve yun. Ang dami mo nang ginulo. Di ba? Kaya sinabi ko, critical thinking issue na naman yun. Di ba? Nakakapasok sila. Oh. Ganun din yan. Kaya nakakapasok yung ibang bansa dito sa nakakapag-angkin-angkin ng mga property natin kasi gullible nga. Gullible, naglalagan sila ng mga Trojan horse. Kakaroon ng mayor na Chinese, no? Meron dito mga senador na hawak nila. So, parang chess nga, it's a chess match. Tapos yung mga nilalagay nila, yung mga bangag din, di ba? Mga bangag din na talagang wala rin lang, hindi rin talaga mag-critical thinking. Bunganga lang, puro bunganga. So, yan. Kasalanan nating lahat yan. Kasalanan natin. Think about it. Critical thinking is